Mayor ng bayan. Sinabi ko sikat na sikat, napatay eh. Vice Mayor ng bayan, Attorney Harold Respicio, who is, to my opinion, is one of the heroes of the 2025 election. Siya po nagbulgar. Palakpakan po natin. At patuloy bubulgar at nagpapaliwanag ng mga anomalya sa eleksyon. Bagamat nanalo na siya, I've been thinking about it. Sa mahirap na pinagdaanan niya, nanalo, ayaw i-proclaim, pre-proclaim, tapos ewan ko kung paupuin. It's the same, no? He's, uh, he's continuing this advocacy dahil totoo naman na wala na ho tayong aasahang matinong halalan sa darating na 28. And we are here because, kami ho, mga kasamahan ko rito, Colonel Metran, General Sitoy, Attorney Mel Magdamo, Attorney Undersecretary Eduardo Bringas, of course, my father, Secretary Butch Belica. We've been at advocacies for decades. In 13, we questioned the constitutionality of the pork barrel, PDAF, and DAP. We won that case. Pero kita natin, bawal ng pork barrel pero ginagawa pa rin. Ang abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Kita natin ang paglalapastangan sa pera ng bayan kahit sa eleksyon in guise of ayuda, AKAP, AIX, whatever. Pinagbabawal ang membership cards, bawal magbigay. Pero tuloy-tuloy ang ayuda, pamimili ng boto. Tapos ngayon nakita natin, yung last hope na lang po natin sana, yung eleksyon. Na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Manipula pa. Questionable, malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero wala po. Everything went to deaf ears. Things don't masyadong mabilis ang nangyari. Napakaganda, mabilis nga ang eleksyon, pero napakahirap dahil hindi rin natin sigurado kung tama naman ang lumabas. So, ang puntos ko po, why are we here? We're here because bilang mga Pilipino, meron ho tayo lahat tipanan na sinumpaan. Nung atin pong ilatag ang ating saligang batas noong 1986, na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896, ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag-i-embody ng kanilang mga aspirations, gumawa ng pamahalaang makatuwiran, makatarungan. It's in the preamble, just to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po ang tanong natin ngayon. Does our country still embody those principles and those aspirations? So anong gagawin natin? We feel that the government has already become a government that serves the interest of the officials. Pahirap na po ang taong bayan, walang trabaho, taas ang presyo ng bilihin. Pag hinuli ka ng polis, wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit sino ka pa. Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng COMELEC, dahil lang, DQ ka muna. Wala ka rin magawa. Pagka nilalapastangan ng pondo ng bayan, nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparusahan, dahil sila rin naman na nasa kapangyarihan,
wala rin tayong magawang mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para paglingkuran tayo, ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa atin. Sobrang laki po at lakas ng kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan nating bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa saligang batas sa konstitusyon. Tatakbo ka sa korte. Election protest, tatakbo sa korte. But history tells us na 3 taon na hindi pa tapos ang kaso mo. Parang tapos pag babayarin ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, kung ano nangyari nung election, tapos na po yun. We have nothing against. Tapos na yan. Parang, okay, let's forget about it. Bagamat hindi ako naniniwala sa resulta at maraming hindi naniniwala sa resulta, but let's forget about it. Let's look at 2028. Maliban magbago ang automated election system na maging transparent at credible, wala po tayong aasahang pagbabago. Si General Sitoy later will tell you, ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang eleksyon sa 2028. Paliliwanag po ni General Sitoy yan. So we are here to ask the people. We will present po to you data. This will be a comprehensive report on the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, lahat ng response ng NAMFREL, PPCRV, COMELEC, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenn Chong. Lahat na narinig natin, sinama-sama na ho namin and compile namin sa isang 3-minute video. Meron po kayong PowerPoint presentation that we will also give it to you. And then also the, anong tawag nito? Mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin. Para po pakita sa inyo. So, I'll give you a copy of the video. Mabilis po siya, 3 minutes. So please watch it carefully. Tapos later on, biyak-biyakin po natin and I'm sure Attorney Respicio will be able to elaborate even further yung mga items na makikita nyo rito. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Brother Butch. Walang caveat. We're not here to incite rebellion or call for revolution. But we want a change, no? And the election on 2028 will be crucial. That's why I'm glad that you're here to pave the way. I hope so, well, basta, for the record, hindi ako kasama dyan, ha? No, but seriously, ha? Talagang tama sinabi ni Butch, no? Ni Greco, our country is suffering so much. I have 2 grandsons, no? And I hope that their country will be good to them, no? When they have their own children. But is it possible? I'm so sad about the state of our nation. Okay, I don't know what BBM will report in his SONA, no? Whether the country is in good hands or in bad hands. I leave it to you. So on that note, Brother Butch, we would like to show the presentation. I'm sorry, Greco. Opo, ang title po pala, my father is a secretary of former Bundesliga, no? presidential assistant on religious affairs. Hindi, yung video, pakita mo. Ang title po pala ng aming forum ay Eleksyon o Revolusyon? Yan po ang gusto namin itanong sa taong bayan. Ito po. Bakit ang daming nagdududa sa 2025 election? Illegal na software version. COMELEC said version 3.4 ang audited source code. Pero nung botohan, version 3.5 ang nakita sa machines. Hindi ito na-review at labag sa Republic Act 9369, tampering on election returns. Sa Butuan City, tama ang resibo ng botante, pero iba ang lumabas sa election return. Ibig sabihin, sa loob mismo ng makina nagaganap ang dayaan, transmission delays. Sabi ng COMELEC, real-time ang election return transmission. Pero NAMFREL got the first election return nearly 2 hours late dahil dumaan muna sa unauthorized server na tinatawag na Data Center 3. 5 million vote discrepancy. COMELEC admitted deleting 5 million votes. Pero sila lang ang gumawa ng cleaning. Walang watchmen mula sa media or election watchdogs.
nawawalang BG party list vote. At field validation, 520,000 plus na boto para sa BG party list ang hindi lumabas sa official results. Verified na bumoto ang mga tao, pero nawawala ang boto nila. Overvotes na nakaapekto sa party list. Over 17 million overvotes ang naitala. Sobrang taas. Sa party list, kahit isang overvote lang, void na agad ang boto. 3.3 million voters ang na-disqualify. Tama na. Gusto na natin ng eleksyon na mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong 2028, ito ang ating panawagan. Magkaroon tayo ng hybrid election, manual counting sa presinto. Sa harap ng tao, watchers, at media. Automated transmission, but only after manual verification. Direct transmission to blockchain-based transparent server. Ano ang blockchain? Isang digital ledger na hindi nabubura, hindi nababalikan, at lahat ay may access sa parehong data. Tamper-proof, real-time monitoring, immutable record, public transparency. Benefits ng hybrid election. Una, walang dayaan sa loob ng makina dahil manual ang bilangan. Pangalawa, real-time transparency dahil blockchain ang transmission. Pangatlo, mas murang operasyon. Di na kailangang bumili ng bagong machines kada halalan. Pang-apat, mas maraming mata ang nakabantay. Manual counting sa mismong presinto. At pang-lima, mas mataas ang tiwala ng publiko dahil may record, may access, at may audit trail. Hindi ito radical, ito'y makatarungan. Kung gusto mong tunay na pagbabagong electoral, hybrid election at blockchain ang sagot for 2028. Para sa kinabukasan, hybrid na, blockchain pa. I-share, i-comment, ipaglaban ang hashtag boto ng bawat Pilipino. Una-una, Greco, before we proceed, no, may I just ask you one question. You run for the party list, no? How many members do you have actually sa party list mo? Ilan ang members mo and how many votes did you get? Members, yun, a membership campaign, we felt that the process is like a local election, di naman to parang kampanyang senador, you know, and giving space dun sa posibilidad ng dayaan, we decided to jack up our membership campaign. So we printed around 1.2 million membership cards and then listed our members. Umabot to kami ng 3 million. And upon field validation, we got around more or less 600,000 votes. Pero 79,000 lang po ang lumabas. So kinumpare po namin doon sa mga members na talagang bumoto kasi meron mga members naman na member pero hindi naman bumoto, pero yung bumoto against sa inilabas po ng makina. So those were done all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, and nakita namin at an average each precinct o hanggang clustered precinct, hanggang pag pumasok na ng 10 ang boto ng BG, overvote na. Ayan. Anyway, so mas skilled sila sa atin doon at this time. So okay na yon 2028 na tayo. So you are a victim. You are a victim. Your party list is a victim. Okay. So on that note, let us start salvo, and I would like to ask our good attorney to say the first opening statement. All right, thank you everyone. Kapihan dito sa Kamuning. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me, Mr. Greco Bilgeca. Napakagwapo mo talaga in person. Yeah, buddy. At si Big Boy, Butch Bilgeca, sir. The Greek God. Ang gwapo-gwapo nila, sir. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po, umamin na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion ano? Parang nagsasuggest, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman.
Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Sir, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC, wag muna nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na, sir. Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik ta rin sa huli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa COMELEC at dun sa obserba mismo dun sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una pong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi po ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software, i-open source mo at kami ang mag-aral, makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, COMELEC servers at yung mga transparency servers. Para nga naman kapag nandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, inoculate pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinapadisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement niyan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greco Bilgega na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung naobserba natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, syempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo dyan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, maiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng eleksyon. Ang pangalawang problema po ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masasolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Belgica ay diretso mula sa automated counting machine, diretso kaagad sa blockchain.
Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nagko-control niyan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain yan. At maraming mga servers na independent na nagme-maintain ng lahat ng database niyan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon o media o tao na pwedeng mandaya niyan. Diretso kaagad, in real time, reflected kaagad, kita ng public kung saan yung source at kita kaagad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain na, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon. Kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang nandun sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So pwede nilang i-manipulate sa gitna. Number 3, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yon, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan maiiwasan dahil yung software ay mabe-verify natin through manual counting. Yung transmission at database ay maproprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database. Hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestion ni Mr. Greco Bilgueca na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan. Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Bilgueca at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin. Maraming salamat, Attorney. Parang showbiz, no? Parang showbiz. No, but really, seriously, that is a very serious allegation. Okay. So on that note, I'll just ask a question lang before we call the others. May possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least within the next 3 years, may makakaupo pa rin? Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong kongreso, the new Congress, the 20th Congress, with regard to this? Yun lang po. Yung first question nyo ay, ano? Yes. Sinabi, 3 days ago, sinabi ni Commissioner Ray Bulay, dinilit na daw yung files. O di-delete nila, i-delete. Pero may backup yun. Hindi totoo yun. Under the law, 6 months from elections, from May 12, magbilang kayo ng 6 months, hindi dapat dinidelete yun. Yung iba doon na-transmit na eh. And under the law, isa sa mga recipient ng transmission ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siguro may member dito ng KPP. So, hindi nyo kailangan humingi o mag-ask permission sa COMELEC na bumitaw sa non-disclosure agreement. Kasi yung mga watchdogs, PPCRV, NAMFREL, nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Yung PPCRV na NAMFREL, hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang nakasulat sa batas, Republic Act 9369, isa sa mga recipient ay KBP. So that data transmitted to the KBP belongs to KBP dahil by law, nakasulat doon. Kahit nakapirma sila sa non-disclosure agreement, karapatan din yun, kalampagin nyo yung KBP. That's yours. That data is yours. Nasend na yun. So early transmission yun. Hindi kasama sa mga sa mga na-alter. Actually 5 times na-alter yung transmissions from 7 o'clock of May 12 until nung yung ating whistleblower dito na si ating bagong bayani, si Harold, idol ko to, alam mo. May I 1 minute extension lang to your question. Yung sinasabing tinatamper yung software from version 3.4 to 3.5, ginagawa na nung araw ng Smartmatic yun. Kahit na nung 2013 elections, wherein senatorial candidate, ito si Greco, one of the victims. 2013 pa nabibiktima ito eh.
So that answers the question. Pwede yung data na yun is still very much alive and we can still pursue that data. The second question is, anong magagawa ng Congress? Unang-una, sa topic natin ngayon, election and revolution, magkakaroon ng election doon eh. Habang nagre-revolution tayo, magkakaroon sila ng election doon for the speaker. Right now, just yesterday, nagkakagulo na eh. Kung sa pagpili ng speaker, crucial yon ha. Tapos, yung electoral committee, meron sa Congressional na Committee on Suffrage. Sana yung mapunta doon sa Committee on Suffrage ay isang malinis na congressional representative. At doon tayo magpa-file ng ating mga follow-ups para before so itong yung katanungan ni Sir Rod. Mamaya na mahapon. Si Atty. Dito, baka Please, yeah. Siguro, okay. Okay. Ako po ay si Atty. Toy, tawag sa mga kaibigan. No? Ako po ay nagsama kami ni Atty. Mel sa One Vote Movement noong 2010. Tinayo po namin yan isang citizens arm ng COMELEC dahil naniniwala kami maaayos yung ating pagmalakad sa eleksyon. Ngayon pa man, hindi namin nakamit yung aming noon. Kaya nagsama naman kami ni Greco sa paglaban sa PDAF, yung Fourth Party System, kaya yung Pelica ruling. No? Na inaisama ako doon, kahit na umiiwas ako umpisa, pero talagang kalooban ng Panginoon na maisama ako doon. No? Pangatlo, sinubok natin pumasok sa gobyerno at sulong pagbabago na nais natin gawin. Ngunit, pakinggan ko na lang, i-quote ko na lang si Jack Maawatan. Hindi na po. Sabi niya, dito sa mundo mapanliglang ang hustisya paano mahamtan. Iyong nailuklok na inaasahan, di ka man lang pakinggan. Agad-agad kang papatawan, ganyan ba ang kalakaran? Tunay na hindi maintindihan ng iba ang paninindigan, ang batas walang kinikilingan, ay apo di maawatan. Tayong lahat may sinumpaan. Sa ligang batas ay ipaglaban. Alituntunin ay isakatuparan, dapat sundin ng puso't isipan. Tinupad ayon sa katotohanan ang atas ng buong katapatan. Tunay na di maintindihan. Itong mga ibang nahirang, mali na nga pinagpipilitan ay apo, tiyak maawatan. Kapag hindi kayang awitan ang gusto ng maling paraan, mananakot at kakasuhan kawaning may paninindigan. Itong mga salot sa lipunan dapat malaman ng taong bayan. Tunay na di maintindihan ba't sila nagkakaganyan? Dahil ba pera-pera lang ay apo, tiyak maawatan. Sabi ng banal na kasulatan, papalayain ka ng katotohanan. Manalig dahil sa kalaunan, pangalan na kanilang niruyakan, Panginoon, ganap na nilinisan, ito ang dapat panghawakan. Maling gawain ay binabalikan sa takdang araw huhusgahan. Dun sa apoy na dagat-dagatan, sila naman ngayon ang sasigaw. Tiyak maawatan. So, ang panawagan po, nasabi na kanina ni Chairman Greco, no? Ating balik tanongin, ang sinasaad sa ating kasi yung ating konstitusyon, no? Doon sa konstitusyon meron tayong yung noong 1896, no? Yung katipunan noong itinayo yan, meron tinatawag na kartilya kasi batid na ng Andres Bonifacio at sa kanila Emilio Jacinto na ang tanging makapagpapaisa sa atin bilang isang bayan ay yung ating code of conduct. Ano ba tayo bilang mga Pilipino? Tayo nakikipagkapwa, tayo ay
may bayanihan na ginagawa, no? So yun ang kaya nagkaroon ng kartilya. Pero ang nangyari noon, no? Ang nangyari noon, pagkatapos nung usbong na yung revolusyon, na isang tabi na yung kartilya, nag-recruit, ano nangyari, no? Alam niyo na, huhusgahan na. Yung nangyari sa Tejeros, parang multong pabalik-balik. Ano yung sinasabi ko sa Tejeros na nangyari? Multong pabalik-balik na dahilan kung bakit ngayon andito tayo dahil sa, yung pa rin ang problema natin, no? Yung nangyari kay Andres Bonifacio noon. Ngayon, noong 1986, mayroong milagro nangyari, no? At meron siguro yung staff nila, pwede pabigay na lang itong papel, no? Para ma-shorten tayo. Ang sinasabi ng ating code of conduct, sabi dyan, no? Meron tayong tipanan, bawat mga Pilipino, no? Kasi sabi natin, we the sovereign Filipino people, no? Tapos imploring the aid of mighty God, Almighty God. Ibig sabihin yung tipan natin hindi lang para sa atin, kundi pati sa Diyos, no? At ano yun, no? In order to build a just and humane society, makatarungan ba at makatao ba ang ating lipunan ngayon? Ngayon, and so on and so forth, no? Yung susunod doon, yung tungkol sa demokrasya, no? At, pero meron tayong bawat Pilipino na responsibilidad. Ano yun? Ang mabuhay ayon sa rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Sino ba yung truth? Sino ba yung babalik para husgahan ang the living and the dead? Who will free us from the bondage of sin? Sino ba yung love? Sino ba yung nagturo sa atin ng equality? Sino ba ang Prince of Peace? Hindi ba si Kristo, si Christ? Kaya regime of Christ and rule of law. Yan ang code of conduct natin. Regime of Christ, ROC, and rule of law, ROL. Rock and roll tayo ngayon. So yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Okay, can we hear from the others, please? Gentlemen, please. Can we hear your piece? Lang ako sa ganitong forum. Although, maybe, sabi nila, magkakaroon ka ng bias dyan pag sumama ka dyan. Pero ang forum na to ay neutral. Wala tayong pinaglalaban dito. Ang problema lang, sa panahon ngayon, pag sumali, ang mga retired o may active man na sumali man lang sa forum, ang feedback agad ay inciting to rebellion. Ano yung ano? We are here. I am retired already in 2011. We are here to see to it that the truth is being fought for. Pinaglalaban natin ang katotohanan. So, paano natin malalaman ng ano yung mga katotohanan? Pinag-aralan. Elementary pa lang tayo, tinuturoan na tayo na pag nagsinungaling ka, either you are suspended or dismissed from school. So, ibig sabihin, masama yung nagsisinungaling. So, ngayon, sa panahon ngayon, ay marami na tayong nakikita, matalino man o hindi. Alam natin kung sino yung nagsisinungaling. Diba? Nakikita natin sa panahon, nakikita natin sa mga sinasabi nila, na nagsisinungaling sila. So, we go to the election period. Sabi ni Chairman, tungkol sa election, nakikita ko yung team ng forum, election o revolusyon. Sabi ko, masama na naman ang iisipin ng mga pulis nito. Nakarinig lang ng revolusyon, tagirgir na kaagad. Kung hindi nyo alam kung ibig sabihin ng tagirgir sa military, pag sa bakbakan, nagtatago lang, tagirgir na agad o di kaya nagiging excited. Ganun ang term sa tagirgir sa labanan. So, nakabasa lang ng revolusyon tapos may military pa na involved sa forum. Sasabihin na naman nila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano kayo? Matalino?
Ma- So hindi, ang ibig sabihin ng tema natin is dapat maipaglaban natin ang tunay na demokrasya through the election. Kasi ang karamihan sa mga tao nakikinig at nakikita sa panahon ngayon ay marami naman eh. Maririnig natin sa kanto, sa mga kalye. Ang gusto nila, revolusyon na kaagad. Ano kayo, sinuswerte? Hindi nga kayo nakatikim ng bakbakan na tunay. Ah, masasabi kong bakbakan na tunay is my experience 128 encounters. So, hindi po solusyon ang revolusyon. Ang hinahanap natin na solusyon ng bayan ay tunay na eleksyon. Nakita naman natin na nakaraang eleksyon ay maraming mali na napupuna ang mga tao. Ang problema lang, ito naman ang mga nasa gobyerno. Ang sasabihin lang nila, hayaan mo sila mag-file ng case. Abuti naman ng 3 taon yan eh. So tapos na yung term natin eh, wala na kahit na kaso pa tayo eh, nagawa na natin yung dapat nating gawin. Malakas ng loob, di ba? Pero mag-file kayo ng case, kaya even ordinary cases, tumatagal ng 1 to 2 years. Even sa Supreme Court, pero our experience, tumatagal ng more than 1 year. Mag-iisip ka lang ng importanteng pag-iisipan sa kaso, aabutin kayo ng matagal. Ano kayo? Di ba nag-aral kayo na magiging matalino? So, titignan natin. Sa panahon ngayon, because I was invited to make an analysis of the situation. Sa intelligence kasi, may tinatawag kami na analysis of the national security situation. So, ibig sabihin, anong nangyayari sa bayan natin? So, yun ang trabaho ng intelligence. By the way, 23 years din ako sa intelligence service. So, wala naman sigurong makapag-kontra sa sasabihin ko. So, yung analysis natin sa mga nangyayari ngayon, kung titingnan natin yung current, yung sinasabi ko, wag na natin daanan yung nakaraan kasi marami naman talaga nangyayari ng nakaraan. Ang nangyayari ngayon, parang may preparation eh. Di ba? Marami ng senator, tsaka congressman nagsasabi tungkol sa 2028. Ibig sabihin noon, merong naghahanda para sa eleksyon sa 2028. Very clear. Di ba hindi naman kailangan maging bobo para maintindihan yun eh. Bakit nila sinasabi ng 2028 election palagi? May naghahanda at merong kumukontra doon sa mga naghahanda. That's the truth. Sino makapag-deny niyan? So paano ihahanda? Actually, when we do elections, national elections, ang preparation for presidential election is not less than 2 years. 2025 na tayo ngayon. Kailangan by 2026, tama na ang paghahanda for 2028. Di ba ganun ang dapat? Ang tamang paghahanda ng isang kandidato is 2 years before the election. Attorney General. So midterm election or local election, maybe less than 2 years. Pero ang iba kasi 2025 pa lang parang naghahanda na eh. So how do you do it? Destroy the image of your enemies. How do you destroy the image of your enemies for 2 years? Propaganda and counter-propaganda. Paano mo gagawin? Araw-araw mo sabihin sa TV, sa radyo, impeachment, impeachment, impeachment. Mabibigyan na yung mga tao ng issue na impeachment. Di ba ginagawa nila yan? That is preparation. Kasi kung gusto nyo ng tamang pamamaraan, kung kakasuhan ninyo yung tao, kasuhan nyo sa korte. Hindi nyo kasuhan sa public opinion.
So, yun ang masasabi ko ngayon. Na, the other is, yung sa automated election, kasi may experience din ako when I was in Malaysia. We were observers doon sa election ng Australia. Nasa Malaysia kami, pero yung election sa Australia, naka-plus sa TV sa sa Malaysia. So lahat ng bumoboto sa Malaysia, sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia, yung counting. Every time you vote through the ATM, ang voting sa Australia is through the ATM. Pag nabumoto ka sa kandidato mo, automatic makikita mo na +1, +1, +1, +1. So makikita mo sa screen ang bilang ng mga bumoboto. So sana kung magagawa natin yung gano'n, mas maganda. So yun lang ang initially masasabi ko sa ngayon. Siguro yun lang, inaano ko yung mga pulis kasi, binawaringan na lang natin. Huwag nyo naman ibitin masyado yung mga tao na nagsasalita ng katotohanan. Kasi darating ang panahon na ang tao naman ay mapupuno na rin eh. Pag napuno na ang mga tao, remember na mas marami ang may armas kaysa pulis at military. Remember that. Yan ang tandaan nyo. Thank you po. Okay, thank you very much. I hear from you, sir. Yeah. Yung sinabi ni General Dapat, yung ganun yung sa revolution, ha? Yung ngayon, iba, mabait yung kahapon ng Pilipinas. Okay. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Umarap ka sa amin. Ilang beses na kaming umarap sa iyo. Diyan sa Intramuros. Para bang wala kang naramdaman. Pero alam ko, narinig mo kami. Kaya George Garcia, pag ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. We are United People's Initiative. Kasama ba tayo doon? United? Kayo ba ay kasama pala? Hindi, matanong kayo kasi baka sigaw ka ng sigaw dito. Ako lang pala ang People's Initiative na ako lang nag-iisa. Pag sinabing People's Initiative, tayong lahat, di ba? Tama hindi? Tama? Tama hindi? Okay, tama. George Garcia, taong bayan, ang kalaban mo. Ang kapal mo, humarap ka, sagutin mo ang lahat na mga akusasyon sa'yo, ang mga tanong sa'yo, sagutin mo. Napakawalang iya mo. Hindi mo kami pinapansin. Taong bayan kami, nakikiusap. George Garcia, kami pong mga Pilipino na humihiling ng katahimikan. Ayaw namin ng gulo. Kami ni Sir General Simoy, tapos na kami ng gulo. Baka itong aming huling hininga namin ay mapupunta pa kami doon. At sama si Attorney General, yung nasa kanan po, bagong dating. Isa po siyang general na abogado rin. Isa rin siyang biktima. Siya rin siya sa biktima ni George Garcia. Ay, paras pala kayo, no? Magkamag-anak sila ni George Garcia. Pero si Sir na lang mamaya magpapaliwanag yan, ano? Si Sir na lang papaliwanag. Ako, ang i-discuss ko na lang, yung kapal ng mukha ni George Garcia. Kasi pag nagpaliwanag pa ako, baka bukas tayo matatapos kasi lahat magpapaliwanag sila, di ba? So ang akin na lang sasabihin dito, Attorney George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga. Ayaw mo kaming harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami. Kami ay humihiling ng tamang kasagutan.
Ang problema sa'yo, may nakatutok na kutsilyo yata sa likod mo eh. Kaya hindi ka yata makapagsalita. Ayun lang ang aking akala. Pero nakikiusap ako, Attorney Garcia. Sana lahat ng mga kahilingan ng taong bayan, ng Pilipino, sagutin mo, harapin mo. Huwag kang matakot. Kasi kung hindi mo harapin yan, pag ang Pilipino, pag ang Pilipino nagalit, sinisigurado ko, may kalalagyan ka. Pero kinulit ninyo sir yung revolusyon na. Revolusyon tayo, di ba? Revolusyon para sa Comelec, para magising. Naman sa iyo, puro natakot kayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin, makipagpatayan tayo lahat? Yun bang ibig sabihin nun? Hindi. Revolusyon sa Comelec na dapat mag-isip sila, sagutin nila yung mga katanungan natin. Yun ang point namin. Kasi, hirap. Lagi na lang panakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas. Ng batas ng Pilipinas, walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat magising. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng Sokmed o media, may gera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administrasyon ng walang hiya. Bakit ko nasabi yun? Eh, tagal ko nagsubaybay eh. Yung ama niya. Sinuportahan ko yan. Nung election, 2022. 6 million more or less ang naitulong kong boto sa kanya. According to my grand commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong. At kami ay nangangampanya magkasama kami ni General Simoy. Pero winalang iya kami. Kaya ako, nung pumasok na 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, in regards to yung napipintong gera, para makasubaybay lang kayo sa mangyayaring gagawin niyo kung sakaling mapalaban tayo ng gera, may lecture po ako, training, online. Panoorin niyo na lang po sa YouTube ko, Makabayan Informative Channel. Nandoon yung lecture ko kung anong gagawin natin in case of war. Mayroon akong 3 kwita diyan sa parte ng Rizal. They can accommodate more or less 3 million Pilipino. Kaya pag sakaling nagsunod-sunod na patakan dito, pumunta na kayo, hanapin nyo ako. Pero panoorin nyo lang sa Makabayan Informative Channel. And my channel sa Northern Luzon Command ko, yung commander ko sa Northern Luzon, ay mayroon rin silang YouTube, Pinoy Insight. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. General, lahat tayo, salamat Panginoon, we have freedom of speech. And you can call anybody an SOB as long as you can prove it. Okay? Anyway, before that, may I ask our latecomer to say his piece. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Virgil Garcia. Ako po yung isa sa complainant.
against Speaker Romualdez for yung complaint namin na falsification of public of legislative documents. Ako din po yung nag-file ng petition for disqualification sa mga Tulfo. On three grounds. Hindi naman po siguro sub judice na sabihin ko lang yung grounds ano yung aking bakit ko sila pinapadisqualify. Sabi ko, under the Constitution, bawal ang political dynasty. Of course, kailangan ng definition. Pero sabi ko, pag garapalan na, baka naman pwedeng hindi na natin antayin ng definition. Kasi halimbawa na lang, sabi ko, merong ginagahasa sa harap mo, hindi defined as a crime, hindi mo ba pwedeng awatin? So parang ganon. I stated na vulgar, blatant violation of the Constitution, which was ratified by the people. It's a test case, so we will find out whether the Supreme Court will agree with me or not. The other two issues I raised is yung natural-born status ng mga Tulfo. I am saying that they are no longer natural-born Filipinos, which is a requirement for constitutional offices, which is the President, the Vice President, Senator, and mga representative sa mababang kapulungan sa Kamara. And it is incumbent upon them that the burden is on them to prove that they still possess the status of a natural-born Filipino because it is a constitutional requirement. Such being the case, sila dapat ang mag-prove sa COMELEC na sila ay natural-born Filipinos pa. The last item I raised, it has relation to the case na decision ng Supreme Court sa kaso ni Grace Po, where the Supreme Court, by a vote of 7 affirmative votes lang, voted to strip the COMELEC of their constitutional jurisdiction to pre-screen candidates. Kaya kung mapapansin po ninyo yung ating mga certificate of candidacy, wala pong nationality, walang citizenship. And so anybody can just file. And then if you win, that's the only time, sabi ng Supreme Court sa case ni Grace Po, that's the only time that you can contest the citizenship of the winning candidate in an electoral protest. Through a co-warranto proceeding. Hindi po ganun yung hindi po ganun yung sinasabi sa ating saligang batas. Any contest relating to election, meron pong jurisdiction ang COMELEC before the election happens. So pwedeng mag-disqualify ng candidate kung hindi ka natural-born Filipino or if a Filipino citizen in the case of governor or other offices. So, mahaba po yung pagpapakilala ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. Okay, before I ask the media for questions, I just want to bring out two items, gentlemen. Number one, the last election saw the Duterte party garnering more seats. Is there a possibility that this will change the picture? Pangalawang question, and this is my last question. Sir, would there be a foreign power involved in this problem of ours? Meron kaya nagmamanipulate sa atin? Yun ang po ang tanong ko. And then before that, I'll ask the media. Sa atin po, wala pong nagmamando sa kung ano man mangyayari sa bayan natin. We even tried. Of course, we tried doon sa bagong nanalo si President Trump. People tried and asked him kung may tulong ba. Ang sagot lang doon he do not want to be biased. Ibig sabihin wala siyang mapapanigan. But the Filipinos should help and solve their own problem first before I can help them. Yung sa Duterte, ang kasi
yung plano, nakikita naman natin sa resulta, although maraming question. Kung titingnan natin yung celebration sa birthday ni President Duterte, former President Duterte, yun ang bumoto sa mga kandidato niya eh. Pero speculation pa lang yon. But it is being shown to the public na this is our voting population. Very clear naman yung indicator na yun eh. So, nadagdagan yun noon may mga endorsement. So, expected na sana panalo yung mga kandidato. Pero, may question kasi sa COMELEC. Hindi natin malalaman kung anong nangyari sa COMELEC. Kaya nga nasabi ko kanina na parang may usapan na hayaan mo silang mag-complain. Hayaan mo silang mag-file ng case. Kaya ang sagot palagi ng COMELEC, you file the case sa Supreme Court. So, ibig sabihin, hayaan mo silang mag-file ng case. Sabihin mo na lang yan. Then, may mga issue na nilalabas. For example, yung kay Attorney Respicio. Ang sagot, fake news. Without any explanation. Ano yun? When you say something that is wrong, you should be able to explain in detail bakit mali. Na hindi naman ini-explain bakit mali. So kung expert yung nag-i-explain, hindi mo masasabing mali. Kasi pinag-aaralan nila yan eh. Kasama ng kagaya ng mga lawyers. Pag tinatanong namin yung mga lawyers na mali yung tingin niya sa kaso, ang sasabihin lang sa amin, lawyer ka ba? I can say this because I was invited sa legal aspects of countering terrorism in the United States, sa Defense Institute of Legal Studies. Nagtataka ako, bakit ako ang inimbita? Hindi naman ako lawyer. Yung audience ko from 157 countries. All lawyers. Bakit ako? Isa lang ang sabi na, you have the experience. Thank you. Okay, open. Yes. Yes. Good morning. I'm Vic Saminta from Net 25. I would like to address my question. Anybody from the panel? Sir, the title of your advocacy is Revolution or Election or Revolution. Election, we know, through ballot. Revolution, there are two sides of the coin. It's either army struggle or peaceful revolution like what happened to EDSA 1 and 2. My question is, are you insinuating to call for another EDSA regarding what is happening in our country? Anybody from the panel? Nabanggit ko na po kanina, no, na pagbase sa ating preamble, pero tayong code of conduct, yung regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Na ibig sabihin lang nun is regime of Christ at saka yung rule of law. Na bawat Pilipino dapat yun ang pinamumuhay. Kaya ang minumungkahin namin na eleksyon ay mamili kayo ngayon. Tayo ba ay tutugon doon sa ating code of conduct o piliin nyo na patuloy natin ipamuhay yung uri na pumuhay natin ngayon. No? Walang pagbabago. At ang revolusyon na aming paanyaya sa inyo ay revolution from within. Ibig sabihin, spiritual revolution. Yung pagbabago ay mag-umpisa sa bawat isa sa atin. No? Nakikita natin lahat ang problema, pero ang problema, pag bawat turo natin na kayo ang problema, nakatulong ang tatlong daliri sa atin. Unahin natin yung sa ating sarili, siyasatin natin, yun ang revolusyon na aming ibangkay. Kaya makibaka, huwag matakot, manampalataya, sumama. Sama-sama tayong lumaban. Eleksyon para sa revolusyon, aksyon ng solusyon. Handa na ba kayong lahat?
ang himig natin ang inyong awitin. Upang magsama-sama sa langit ng pag-asa. Rock and roll, take over cage. Okay. Thank you very much. Sir, okay. Kaya nga, nabasa ko yung nakasulat election na revolution. Kaya kami nandito, as I explained earlier, ayaw kasi namin ng gulo. Kaya paglalaban na lang natin na matutuloy yung eleksyon sa 2028 yung sa tamang pamamaraan. Kaya nga, it's a choice eh. Kaya nakalagay kasi doon. Kasi ito nanggagaling sa salitang kanto kasi itong election or revolution eh. Kung sabi ng mga tao eh, sir, dapat magano na kayo. Nangyayari ito during the time of ERAP. Maraming nagko-convince sa armed forces. May nakikita naman siguro ng armed forces doon na mali-mali na yung nangyayari sa bayan. Kaya ang tumayo, si General Enrile. General Reyes, I mean. Ang problema naman, ay nagkaroon naman siya ng kasong korupsyon. Di ba yun ang nasa istorya? Retired, magre-retire na ako noon eh. Tsaka wala ako dito sa bansa, kaya hindi ako naka So, although hindi totoo yung mga sinasabi tungkol sa kanya, I know because I was special staff of General Reyes before I went to Malaysia. So, kilala ko yung mga chief of staff nung araw. So, sa ngayon, naririnig natin, karamihan sa lalo na yung mga yung mga nasa barangay, yung mga medyo hindi nakapag-aral na mabuti. Yun ang sinaano nila siya gumawa na ng ang sagot namin hindi kailangan ang armadong pakikibaka. Kaya nga natin nilabanan yung Communist Party of the Philippines dahil yun ang gusto nila eh, armadong pakikibaka. Hindi kailangan yun. So, kaya yun sa tanong mo, hindi kailangan yung armadong pakikibaka. Ang kailangan natin, armado ng katalinuhan ang mga tao natin. So, kailangan natin ng information. Okay, thank you, sir. So with the okay. Dahil lang, may sila. Gusto ko lang itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino. Kagabi ay napag-usapan namin ng team ng Filipino Guerrilla Forces na itong katagang na ito hindi dapat natin makalimutan at yun ang kasagutan ng mga tanong niya kanina. Kahapon, nandun kami sa press conference rin sa Quezon City Circle in regards naman doon sa Tambalos resign. Nandoon kami. Ngayon, gusto kong napag-isipan ko pero nababanggit ko na rin ito, pero gusto kong itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino. Lahat tayo nag-elementary, di ba? Yung panunumpa sa watawat. Yung panunumpa sa watawat, may nakasaad doon na tayo ay may obligasyong tingnan ang ating bansang Pilipinas. So, pag hindi tayo nakialam sa nangyari sa ating bansa, parang hindi mo natutuhan yung panunumpa sa watawat. So, sa akin lahat ng vlog ko, ang prayer ko doon, lagi yung panunumpa sa watawat. Itong ginagawa natin ngayon, ito ay yung sinusumpa natin sa watawat na dapat pakialaman natin ang ating bansa para mapunta sa mabuting Pilipinas. Yun lang po. Okay. Sir Cornejo, will you please allow me to propound another two questions? The one question is addressed to Chairman Greco Belica. Sir, you have the video presentation regarding on your advocacy we should have the hybrid election in 2028. We know by the facts that every election since 1998, after the passage of Republic Act 8436 and amended by Republic Act 9369, authorizing the COMELEC to use
automated system in our national elections. My question is, this is guaranteed by legislation. In the coming 20th Congress, what action you will do? Are you going to ask Congress to amend Republic Act 9369? Definitely, sir. Iyan na po ang ginagawa natin ngayon. No? So, nananawagan na po tayo ngayon for the amendment of such. And our legal team is also talking about filing cases in the Supreme Court questioning the constitutionality of a fully automated election because as we see, it robs us of transparency, integrity, and credibility of the election, which is essential to an election. To Congress, ito na po ang ating panawagan dahil sila naman po ang nandyan. We will try to reach out even to the Speaker, diba? To all, democracy-loving Filipinos na work on, sino ba gustong madaya? When you talk about a hybrid election, whether nanalo or natalo ka, ayaw mong madaya dahil you don't want to end up paying someone, whether from COMELEC or outside COMELEC or nagpapanggap para manalo or matalo yung kalaban. So, I think, kaya po namin sinisimulan ito and we plan to hold a series of forums ng election or revolution all over the Philippines in media and social media. Dahil in connection, gusto ko nating ilatag ang tanong na yan sa tao. We've went through the election many times. Even the 2025 election, we went through the election. Pero parang walang hope kung hindi naman mabibilang or wala kang tiwala sa naging resulta ng election. So, tao nang mamili. At iniimbitahin din namin mamili ang Kongreso, ang Senado, ang Office of the President. Sila rin ang mamili. Ano ba? Eleksyon o revolusyon? So, ang puntos po dyan, tayong lahat, pili tayo ano bang gusto natin at suriin natin kung bakit, ano ba ang pros and cons. If we go through election, paano? Anong disadvantages? If we go through a revolution, paano? Ano bang advantage and disadvantage? And then we choose, hindi ho inciting, tawirin ko na yung tanong niyo po, to rebellion or to sedition yung aming ginagawa. This is an honest question that we are posting to the Filipinos dahil gaya ng sinabi namin kanina, pag binalikan natin ang ating preamble at ating saligang batas, the very reason we came together to unite as a country and wrote down our Constitution is to build a just and humane society that will embody the aspirations of the Filipino. Isinama pa natin ng Diyos sa usapan at tipanan na yan. Sabi niya, tayo mga Pilipino sa tulong ng ating Diyos. So ito po ay isang tipanan na binabalikan at inilalatag natin sa bawat Pilipino, opisyal or hindi. Anong gusto natin gawin ngayon? Okay. Chairman, I hope you agree with me that the result of this election, the 2025 midterm election. Now, according to the final result of the election, 317 congressmen, including party list representatives, will compose the 20th Congress. Only 97 is the first termer. How optimistic you are when you ask the 20th Congress to amend the Republic Act 9369 so that we can have the hybrid elections. Kasi kung titignan natin, this is not the first time na may clamor, may cry na bumalik tayo sa hybrid or even manual. Kasi every time na magkaroon tayo ng election, since na pumasok tayo, we enter into automated elections, laging may question. So, are you still optimistic with the composition of the 20th Congress that these initiatives
will be approved or passed in the 20th Congress? Sa Kongreso siguro, hindi. Pero optimistic ako sa taong bayan. Ang tanong pong ito na ibinibigay natin sa taong bayan at sa Kongreso. Ano ba gusto ninyo? Eleksyon o revolusyon? So, I think ang reaksyon po ng taong bayan will depend sa reaksyon ng Kongreso at mga opisyal. Pag sinabi natin na ano ba gusto mo, eleksyon o revolusyon? Pag sinabi ng Kongreso, eleksyon. O yun pala eh. So, itong klaseng eleksyon ng pagbabago na gusto namin. Pag sinabi ng Kongreso, hindi, ayaw namin yan, gusto namin ito. Sagutin din ng taong bayan, ano ang gusto nyo? Pag-isipan nyo mabuti, mamili tayo bilang bansa. Eleksyon? Kasi pareho pong pagbabago yan eh. If we go through election, pagbabago. If we go through a revolution, pagbabago. If we go through a peaceful revolution, pagbabago. Mamimili lang tayo, ano ba ang gusto natin? Now, dito tayo lahat. Papayapa. Okay. One last na lang. Promise. My question is addressed to Attorney Respicio. Attorney, you did mention a while ago na you're accusing Chairman Garcia of COMELEC na marami siyang mga ginagawa, mga hocus-pocus dyan sa katatapos na eleksyon. Ang tanong ko po, we know by the facts also that Chairman Garcia, and COMELEC chairman, is an impeachable official. So are you going to file also an impeachment case against Chairman Garcia in the 20th Congress? Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa akong kakilalang mag-i-endorse sa akin. Kung meron po, i-refer nyo po sa akin at ako po ang magsusulat ng petisyon. Yes, sir. Jason po ng SMNI News. Sir, first question po, para lang ano natin yung natin, sir. For 2028 elections, for Sir Greco and kay Attorney Harold and sa other resource persons natin, may pangamba po ba tayo na baka muling mangyari ang naganap po ng 2025 elections at ano po ba ang dapat gawin para matiyak na hindi po ito maulit? And meron pa po bang pag-asa na may pagbabago sa 2028 elections under the Marcos administration? First, ano yung unang tanong ko yan? Anong unang tanong po? If may pangamba tayo, sir, na baka maulit yung Yeah, definitely. That's why we are here talking about a hybrid blockchain system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi nating lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ang mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag i-transmit, alam natin na kung tama or mali yung i-transmit. What is 1 day or additional 2 days for a credible and transparent election? That is nothing. Meron namang kapayapaan at kasiguraduhan ng bawat isa na nabilang ang boto nila. So I think that is a very wise road to take for the Philippines. Kaya sa kada eleksyon may nagreklamo, di naman yan ang boto namin. Kaya pagka malinaw, walang problema. Number 1. Number 2, sir, ano po? Paano po natin matitiyak na yan po ay magagawa yung hybrid and may pag-asa ba under the Marcos administration na yan po ay mangyayari? Well, kailangan walang katiyakan dahil syempre ito po ay salang-alang sa desisyon, unang-una ng Diyos, pangalawa ng mga opisyal, pangatlo ng tao. Yun nga po ang tanong natin sa Pilipino ngayon eh. Paano, ano ba gusto nyo? Eleksyon o revolusyon? Tanong natin is mga opisyal, ano ba gusto nyo? And then gawin natin kung anong dapat. Ang sigurado ko po, ipaliliwanag namin ito sa taong bayan para matanong. Si Harold, ang ating mga kasamahan, paliwanag natin ang media, paliwanag natin sa taong bayan para yung mga taong bayan din na mag-isip at manawagan dahil pagka ganito po ang deadlock na ang nasa kapangyarihan is using power that it borrowed against the lender, then we should come together again as a sovereign Filipino people,
and do what we have to do and call out the truth. Yun lang na po natin siya sabi. Wala naman pong masama doon. Third, sir. Yun na sir na ano po natin. Salamat. Pero ang realidad on the ground, sir, kasi yung 2025 elections, nakita po natin lahat po ng mga kababayan, especially online sa social media, active po talaga sila na dapat credible, na nanawagan sila na yung transparency. Pero yun nga sir, na-overpower sila because of the yun nga, power na. Back to the Constitution, to the preamble of the Constitution, everybody has to realize that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, yung mga yanong man nakapwesto na yan, pahiram na kapangyarihan lang yan. Nawawala ho sa pwesto yan ang Pilipino na nananatili. So, let's, so mamili ho tayo ngayon, and that is why we are here, and that is why we will go around the Philippines, be on media and social media, to ask the Filipino, saan natin dadalhin ang ating bansa? Anong gagawin natin sa ating kinabukasan? Kung hindi aaksyonan ng pamahalaan, paano at anong gagawin natin sa ating kalayaan? Sir, kanina po, one of the research person, particularly si Sir Metran, ay nasabi niya po kay Chairman Garcia na kapag kayo po ang umupo sa 2028, magkakasabukan tayo. Are we parang suggesting po na dapat nang bumaba or mag-resign si Chairman Garcia para matiyak yung integridad sa 2028 elections? Kasi commissioner siya, no, independent, di ba? Impeachment ang proseso dyan. Pero kung lumayas siya dyan, mas maganda. So ang sinasabi ko lang dito, lumayas na siya, baka ang taong bayan ay magalit sa kanya, baka wala na siya mapuntahan. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Attorney Garcia, sir, Attorney George Garcia, kasi nandito si Attorney. So, nakikiusap ako. Kasama ang bayang Pilipinas, o ang mga Pilipino, kasama ko na nagkikayat kung may hiya pa siya, umalis na lang siya para hindi ma-impeach. Pero sino mag-i-impeach sa kanya? Ikakampi niya lahat ng Congress eh. Wala. So, ibig sabihin, makikiusap na lang tayo. Ngayon, hanggang pakiusap na lang tayo, di ba? Sabi mo kanina na sa social media, sa taong bayan, ay kumikilos, kailangan talaga transparent, pero tinatarantado pa rin tayo. So, pagtarantaduhan na lang tayo. Ano yung pagtatarantado? Bahala na kayo mag-isip nun. Sir, Salamat. Sir, clarification. Sir, yung sentiment po natin, hindi lang po sa inyo, sentiment po yan ng mga kasama pa nating mga retired military officials. Tama po, sir, no? Yung sa amin is we want to have a proper and peaceful election by 2028. Yun po ang sentiment ng mga karamihan sa amin. Kasi yung sinabi ko kanina, nakadaan na kami sa gulo eh. Nasubukan na namin ang gulo. So, kailangan na ano bang positive action doon sa tanong mo na magagawa natin tungkol sa eleksyon. So, sinasabi naman dito sa ibang resource persons na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, through the help maybe of media, na yung sa Congress kasi pag gumawa ng batas and amendment sa laws, ay may consultation. So, we will force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila sa Quadcom tsaka sa Tricom na almost umaabot pa yata ng more than 12 hours yung deliberation eh. So when it comes to election reform agenda in Congress, kailangan tumulong yung media to make this consultation public para alam ng mga tao kung ano yung ginagawa nila. So yun lang ang initial positive action that we can take.
Dagdag ko lang muna sir, ano? Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin ano. Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng men in uniform personnel, kasama siyempre pag sinabing men in uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniforme, Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. So nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos. At yan ay karapatan natin. Thank you. Short lang, no? Kasi may fixation tayo kay Chairman George Garcia. Hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 election. Kasi before he became chairman, commissioner siya. So yung suma total from the time na commissioner siya, dapat yung 7th year niya hindi na siya nakaupong chairman. So hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 elections. Good morning po. Nilo Jaman from Filipino and Business Mirror. Gusto namin malaman kung ano ang masasabi niya tungkol sa disqualification or move to disqualify the Duterte Youth Party List. Imagine number 2 sila sa party list, di ba? Sa votes, gano'n. Parang galit na galit si George Garcia kay Cardema. Parang gano'n. Ang second po, yung what can you say about Joel Chua Oy of 6th District of Manila? Disqualified din siya. Pumasok si Benny Abante. Joel Chua Oy. So ano pong comment niyo po doon? Election related din naman eh. Thank you po. Especially yung Duterte Youth Party List. Thank you. Siguro, ito, my participation is purely cerebral. Walang kinikilingan. Kapag ang isang nahirang ay na-disqualify, siya yung majority vote. Hindi automatic na iuupo mo yung second kasi hindi naman kaya nga boto majority di ba? Ay yung pinakamaraming boto. Hindi mo pupunta sa kanya yung botong hindi naipunta sa boto, binoto ng na-disqualify. Hindi ba? So kung sa ganoon, tignan mo yung mga mayor, di ba? Na ma-disqualify, di ba? Hindi naman pumapalit yung kalaban niya, kundi yung vice mayor. Ganon din yung prinsipyo kapag sa anumang posisyon, dapat magkaroon ng eleksyon, Yan ang sinasabi yan ang democratic process talaga, tatawag natin, So, okay. Yung ground ng disqualification ng Duterte Youth ay yung nominee nila, sinabi niya Cardema surname niya kahit hindi pa siya kasal kay Mr. Cardema. At medyo katwiran yun eh. Pag umakyat yan sa Supreme Court, medyo napipredict ko na anong nasa isip ng Supreme Court, no? Tapos, i-disqualify mo, ibibigay mo sa, Gabriela, no? So, medyo ano yan eh. Hindi ako fan ng Duterte Youth, ha? Hindi ko binoto yun, ha? Pero kung binoto talaga sila ng tao, respetuhin natin yun, ha? Yun lang ba? Hindi ko po alam yung merits ng mga issue na yan. Pero ang mahalaga po, ito dapat ang paraan paano mag-decide ng mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayad. Well, the people have spoken.
I don't know the merits of the case. Pero malaking katanungan dahil Duterte Youth is a kalaban na partido. Diba? Tapos Abante, tsaka Joey Uy, may boto. Then suddenly, bakit nagde-decide ang COMELEC? Ang dami yung tanong. So, I don't want to jump into conclusion, pero basic po dyan, nagsalita na ang tao, kaya na lang. And that's why babalik po ako na sa sinasabi. Pero ang kapangyarihan na naibigay natin sa COMELEC under the Constitution. Dahil pag nag-rise yung mga ganyan question, wala tayo lahat mapuntahan, sila din eh. Sila ang judge, sila din ang magbibilang, sila din ang culprit. So, we need to break those power dahil kapangyarihan ng tao dapat ang mamatawi. So, that's why we will continue to push for a constitutional convention to solve these excessive powers we have given these departments and offices, specifically the Office of the President, Congress, COMELEC, and the police. Nakakatakot po ang kapangyarihan na naibigay natin sa police. Police lang yan, for heaven's sake. Agents of persons in authority. Hindi pa yan binoto ng tao. Pero kung damputin at ipatupad ang batas, sila na rin po ang batas ng mga taong nagsasalita ng katotohanan within the purview of their freedoms ay kayang damputin at magsampa ka na lang ng kaso. So, si Harold, 4 na pong warrant ang binibail nito. Hindi tumitigil. Mabuti na lang hindi tumitigil. But if they can do it to someone as vocal, as transparent, as known as he is, and he can do that to any one of us. President Duterte was picked up with an invalid and questionable warrant. Pastor Kibuloy was raided and picked up with a questionable warrant for arrest. They can do that to anyone. So, yan po ang point ko. We need to work on something to remove those excessive powers of given the police. Sa akin, ang police, lokal lang dapat yan. May mga sundalo tayo for national issues and national concerns, international conflicts. Pero kaya napakalaki ng problema ng droga, napakalaki ng problema ng kriminalidad, dahil sa pulis din po nakakabit ang lahat ng yan. I've been councilor of the city of Manila and I chaired the Committee on Police, Peace and Order, Fire and Public Safety. Wala hong criminal activity sa isang lungsod na magpo-promulgate at lalawak ng hindi alam ng pulis at ng mayor. Walang kriminal na mag-i-exist sa isang lugar. Wala ho tayong kasamang pulis dito eh. Walang mag-i-exist. Ayan si Sir. Alam ni Sir po yan. And I will stand by my word because I've worked with the police for decades. Wala pong kriminal na mag-i-exist sa isang lugar, kahit barangay at syudad na hindi kilala ng pulis. At kung yan pong kriminal na yan, droga, magnanakaw at rapist, kahit ano, mananatili dyan, it is only because the police allows them to stay. Pero pag ang mayor at nagpulis nag-decide, walang droga dito, sinabi ng mayor, walang whatever dito, wala po talaga yan. Walang mananatiling kriminal at droga sa isang lugar na hindi pahihintulutan ng mayor at pulis na buhay. Lilipat, kunyari Manila, lilipat lang naman ang Pasay, lilipat lang ang Quezon City. Ganun lang po yan eh. So, but then, paano natin pipigilan yan kung ang kapangyarihan na nanghuhuli national? So, pag nagluko yung sa taas, tamimi na po lahat ng ground commanders dyan. So, we have to break that power for our own good. Niliwanagin ko lang po, no? Hindi naman lahat ng pulis ganun, no? Ito personal experience ko. Late lang, no? Alam niyo ba yung 10 DG na nakakulong ngayon, na under the city? Ako po yung humawak ng kaso dahil kinidnap nga yung kliyente, no? Kinidnap tapos yung 2 Pilipino ay no? Linantingan ng baril sa kamukan. At ngayon, umuusad na, no?
At sila ang tumulong sa amin doon, yung IMEG. No? Yung IMEG, matitino, ano, sila ang tumulong para makalikom ng ebidensya para karagdagan para maging solid yung kaso laban ito. Ang paano siguro yung follow-up namin dahil yung mga ibang private individual na kasama, yung mga natawag na mastermind dito, ay hindi pa na maisunod dahil patuloy pa rin yung ginagawa nila. Hindi lang namin makuha-kuha at ma-range yung iba pang kanila. Although ano na yung informasyon, no? Meron kami mga request na sa ibang hands na. So, hindi po lahat gano'n, no? Kasi nadi-demoralize, no? Nakaka-demoralize naman kung may masama talaga na kung. Ayun naman po, no? Okay, okay. His last closing statement before we go on. Kasi we dismissed already. Okay. Okay. Dear friend, the former presidential. Ako magtatanong. Yes, Butch Bellica. Kasi puro narinig ko kanina. First of all, comment lang. Dapat palang title nyo, Election Revolution. Hindi yung eleksyon o revolusyon. Naintindihan nyo ba ibig sabihin? Election revolution. Kasi ayaw nyo ng revolution eh. Talaga magre-revolution. What is happening today, happened already eh. Before. Mauulit din. Hintayin magbukas ang Kongreso. I'm telling you, what is happening today happened already during the time of ERAP. Yung sa Senado nag-umpisa, nagsayaw-sayaw pa si Tessie Ureta. Ito, masasayaw-sayaw siguro si Tambalolos doon sa Kongreso. It will trigger something. Yun lang komentaryo ko. Pero ito ang tanong ko. Ang daming criminal offense and they are not included doon sa election-related. Ang election-related, tungkol sa proseso. Proseso ng eleksyon, electoral process. But that is not included sa immunity. Sa mga sinabi nyo, napakaraming criminal action outside of the process. Katulad, criminal yun eh, yung itatwart mo ang tanong ko, ang dami nating abogado dyan sa panel, dito mag-usap na kayo. Mag-file kayo ng mga kaso na mga dapat, bagamat alam natin na ngayon, hindi makikinig sa inyo pati korte. There is no such thing as rule of law now. Ang law ngayon si Bongbong. Yun lang. Ako, loyalist ako eh. Loyalist talaga ako ni Marcos. Kaya ako believe sa kanya, nagagawa niya talaga ang sarili niyang batas. Pero ang tanong ko, papayagan niyo ba? Ako papayagan ko. Kaya ako di kumitibo eh. Pero kung kayo, may angal kayo, bakit yung payagan? Ganun lang yun. Ako payag ako. Mag-isa lang ako. Hindi ko susundin. Hindi ko gusto sundin niyo ako. Kung kaya ka man ako oo. Dahil sa pagmamahal ko sa tatay niya. Diba? Ganun lang yun. Pero hindi ko siya mahal. Ngayon, nakarinig ko yung mga sinasabi niyo, umaksyon kayo. Ganun lang yun. Sige, salamat. Sir, comment lang po ako doon sa... Sir, comment lang po ako doon sa initial na sinabi nyo na ayaw namin ng revolusyon. Gusto po namin ng revolusyon. Pero tama po yung sinabi nyo na gusto namin ng election revolution. Isa po kasing importanteng elemento ng revolusyon, suporta ng tao. Wala pong magtatagumpay na revolusyon pag walang suporta ng tao. Tama po kayo, we want electoral revolution. We provide the spark. Ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung
putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang po naming pukawin yung damdamin ng ating mga kababayan. Gusto namin ng pagbabago sa halalan dahil ito ay isang mahalagang haligi ng ating kalayaan, ng ating demokrasya. Kailangan po nating bantayan para hindi maulit yung mga nangyari nitong nakaraang eleksyon na marami pong violation pati sa karapatan ng tao, pati sa karapatan ng mga botante. Hindi nila nalaman kung sino-sino ang mga kandidato, ipinagbabawal ang paglagay ng tarpaulin pagka hindi ka nasa administrasyon, ipinagbabawal ang pagkampanya o pakikipag-usap o pag-participate sa electoral process pagka ang sasalihan mo kalaban ng nakaupo. We have to change all this po. Ayaw po namin mangyari ito sa 2028, which is why we're saying we want electoral revolution. Salamat. Okay, I think the statement. Okay, last. Yung ano po, sa mga nagda-drive dito, kung titinin nyo yung dashboard, may makikita kayong tachometer, may doon RPM. Ang ibig po sabihin nun, revolutions per minute. Kada minuto, thousands of revolutions, no? Hindi natin kailangan maghintay until 2028 election. Dahil ang election, although mukhang once every 3 years, pero meron tayong batas. Ang election, every year, there should be 2 elections every year under 397 of the Local Government Code. Ang kandidatong tumatakbo doon ay mga proyekto, hindi politiko. Ano po yun? Tuwing barangay assembly, dapat ang trabaho ng barangay pinapakita sa tao, ito ang mga proyekto, pagbotohan nyo. Walang sumusunod, walang sumusunod. Pero tingin ko mayroong isang susunod doon. Tingin ko yung municipality of Reyna Mercedes will be the first in the Philippines to implement. Medyo kalampagin nyo. Ibigyan natin ng deadline, the municipality of Reyna Mercedes na i-implement yung batas na yun wherein ang kandidato ay proyekto, hindi politiko. It must be done twice a year, every barangay assembly day, every 4th Saturday of March and every 2nd Saturday of October. Bigyan natin ng deadline yung ating superstar. Implement it, be the first in the Philippines to implement that. Another point, yung nagsasabing wala ng pag-asa. May question po si Brother Rod Cornejo. Is there foreign power involved? Meron po. Yung nag-uumpugan yung dalawang superpowers, US and China. Yun, illegal ho yun. Pero there's a legal way to do it, a lawful way to do it for a foreign power, for a global power to intervene. Meron po sa United Nations. Ang problema natin dito sa elections, pwede natin iakyat sa United Nations yun. Allowed yun. Since September 21 last year, United Nations Pact for the Future, pumirma ang Philippines. Yes, pwede mag-intervene ang United Nations into domestic matters, including electoral matters. So actually nag-prepare na ako. Sabay-sabay tayo at exactly June 30, 12 noon, kung transition of power from the outgoing incumbents to the incoming new batch, isend sa United Nations lahat ng pinag-usapan natin dito, pati yung video kanina. That is allowed by international law na hindi natin ginagamit. Yung ICC, International Criminal Court, wala pong jurisdiction in the Philippines yun. Pero tinaman, nadukot nila yung president. Yung United Nations, meron. Pwede natin iakyat ang ating hinanakit sa elections. Nagtataka sila bakit hindi natin ini-invoke yun. May jurisdiction sila, hindi natin ini-invoke. Yung ICC, walang jurisdiction, nakadukot ng president. So, come June 30 this year, sabay-sabay, at exactly 12 noon, isasend. Email lang yun allowed by email yun Isasend sa United Nations lahat ng mga grievances natin sa elections natin ngayon. Yun po lang. Wow, okay. I didn't know that. So, meron hope. Okay, so I would like to end already, okay? Once and for all, this forum. Maraming salamat sa inyo. And remember, we're not suggesting armed revolution, but action revolution. Okay, thank you. Okay, maraming salamat and have a nice day.